Tuloy-tuloy pa rin yung programa ng gobyerno na magkakaroon tayo ng assistance coming from the national government, ano? Pero gusto ko lang sabihin na tayo rin ay nag-umpisa rin tayo ng transaksyon, ano? Although finorward na rin natin ito sa Department of Energy, nakakuha tayo ng mas mura na transaksyon galing sa Indonesia. Pero alam nyo naman na ang talagang problema natin ay hindi man talaga presyo. Ang problema talaga natin is yung volume ng oil na meron ang Pilipinas. Last week, during our press conference, na pag-usapan natin na nag-usap kami, nagkaroon kami ng Zoom meeting with the Department of Energy at DILG. Noong panahon na yun, talagang pinag-usapan na 35 days na lang yung volume na meron ang Pilipinas. Good for 35 days na lang during the time, ano? Pero sabi ko naman ay gumagawa ng paraan ng national government. Tayo rin gumagawa ng paraan. So ginagawa natin, talagang nag-reduce tayo ng mga sasakyan na tumatakbo. Kahit dito yung ating mga equipment medyo nag-slow down muna. Yung akin niya talagang na-reduce ko. Mapapansin niyo wala ng convoy, ano? Talagang tinanggal ko na rin at talagang nagtitipid tayo. Hindi lang tayo, kundi lahat ng gobyerno. Yung 5 days work natin, ginawa natin 4 days, para talagang ma-extend lang yung volume na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya't natitipid tayo. Pero what is good? Kinausap nating mahal na Pangulo ang Russia dahil inalaw na tayo na makatransact sa kanila. Meron na mga transaksyon, meron na transaksyon sa iba't ibang bansa. Meron na paparating na yon ngayon. That is 500,000 barrels. 1 barrel is equivalent to 159, almost 160 liters. So, ganun karami ngayon. So, 160 multiply mo ng 500,000, ganun karami ang paparating ngayon. So, paparating, it means initial yan. Ibig sabihin, it will extend sa stocks meron tayo dito. So, dahan-dahan yan, pag magkakaroon na ng enough supply, definitely, kasunod na yan, yung presyo. Kasi, sa economics kasi, yung demand and supply ay talagang napaka-importante yan na dapat balansyado. So ngayon, dadami na yung supply natin dahil parating na nga yung 500,000 barrels at susunod-sunod na yan, talagang pag maganda na yung supply, definitely, re-reduce na yung mga presyo. So ganoon lang naman talaga yan. At ang gobyerno natin, malokal, national government, ay talagang tinitingnan yan. Bilang gobernador ninyo, ina-assure ko naman kayo na at the end of the day, kung meron man talagang napakalaking shortage, yung operation ng gobyerno natin ay tuloy-tuloy pa rin. Kahit nagkakaroon rin tayo ng stocking para masiguro ko lang na yung ambulances natin, yung mag-responde during calamities and disaster, yung mga equipment natin in case na may mga roadblocks, mga gano'n. So, talagang ginagawa natin ng paraan yan na tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng gobyerno. Huwag masyadong mag-alala. Alalahanin ngayon, sa sobrang taas ng presyo, medyo matitipid tayo. Matitipid sa usage, okay. Walang problema yan. And other yung mga basic na gastusan, titingnan natin kung paano tayo makaka-reduce dyan. Kasi hindi na naman talaga yung buhay kasi natin. Pag ganito yung income mo, tumaas yung ganitong aspeto, babawas ka dito sa iba dahil wala naman tayong magawa dyan hanggat hindi nakarating yung ibang mga supplies. At doing good ang national government natin. Talagang sila mismo ang nagko-coordinate para dadami yung supply natin dito sa Pinas.